Chris, kuryente na! Chris ba, masayop ka. Nakuha sa kuryente ang kuano. Ang saging dahon ba? Nahagbong. Dahil sa sobrang hangin kagabi. Nahinay lang ba? Chuchut. Chuchut, baby. Silos. Okay. Kuan man ni Chris, avocado no. Namunga. Kuhaon na ko tong kuan dito, Chris. Katong tanglad. Chris, katong tanglad sa kong garden. Ako tong ibutang diri. Akong isa ako. Itong tanglad dito. Akong isa ako ba. Isa ako doon sa nangka. Ako abe ni Chris, oh. Ako ano. So, we will cut that one. Ano matamin? Yes. Ako dala na ako puso. So, saging o puso. Puso, saging o lubi akong dala. Siya ay kahoy. So, ayan lang. Mangha ko niyag bisol para merienda-merienda ba. Alternate sa bigas. Alam niyo. Sa mahal ng bigas, kailangan nating may alternate mga bigas. Minsan, kamuting kahoy, wala. So, sobrang init ngayon. Weeks na ang init. As in, sobrang tuyo ng paligid. Pati mga halaman, kailangan ng diligan. Pag hindi mo dinidiligan, mamamatay na sila. Yung mga ibang halaman ko. Pati yung sa labas, yung mga dahon sa masakan, natutuyo na sila. Sobra talagang init ng ano ngayon. El Nino na ata ito. Pinaputol ko yung kahoy para kasi malaki na yung kahoy dito. Yan, pinaputol niya. Yan. Kasi malaki na. Ito ang puno. Malaki na siya. Natabunan na yung mga saging. Tingnan yung mga saging. Hindi na tumubo. Tabunan na. Pati ka na, oh. Putla. Kanang? Para? Ay, inom maya. Kuko para mag-pinipis. Ayaw na. Ikuha na siya. Putla na lang na siya para mahawan. 2 puno ang puputolin. Kasi naging ano na siya. Yan bang naging ngit-ngit ba? Madilim na dito. Kasi nasobraan na sa puno. So, ayan. Kailangan linisan konti. Yun. Tapos, ginawang basurahan na yan, oh. Linisan ko pa yan. Ginawa ng basurahan. Manguha ako ng ano doon. Tumon. Kana, unsa na siya? Kani ba, oh? Unsa na, oh? Di ba? Limon, oh. Buongon. Unsa ni siya klase, oh, kani? Makupa na? Itulok diri? Na. Ano? Makupa din, guys. O, tumubo nang hindi tinatanim. Mas magandang nawala tong kahoy diri para ang makupa, mutubo sila. Yan, guys. Dito dati, ay ano ko ito. Daghang kay mga lubi, Chris. Yung coconut, guys. Marami. Nahuhulog galing doon, oh. Hindi naman kasi kinukuha yung mga coconut. So, ayan, manguha ako dito ng kadaming lamok, guys.
Pagpasok ko dito sa ano, yan dyan, oh. Pagpasok ko dito sa loob ng mga, ito ba, mga bisol. Grabe ang lamok guys, kabaw ng lamok. Ayan. Oops. Mukha tayo ng ano. Wala siyang ano guys, walang bunga. Walang laman. Kasi nakalutang lang pala. Hindi pala ito na itanim. Nakalutang, tingnan nyo ha, ganyan ano, nakalutang ba. O, lumulutang lang, ayan o. Dapat yan o, nakaano sa lupa yan, sa ilalim ng lupa. Para ito, kasi ito ang magiging laman. Kita nyo ba? So, iyan o, nakalutang, ganyan ang nakalutang guys. Dapat ito sa ilalim ito ng lupa ito. Kasi ganyan-ganyan mga mata-mata niya, yan, mata. Magagawa yung laman. Gagawang laman. So, ngayon, wala siyang laman. Ito ang laman niya, tingnan nyo guys. Isa, maliit lang. Wala yung laman, ito din, akala ko. Sa ilalim ng lupa guys. Tingnan nyo. Yan, dapat sa ilalim ng lupa ito kasi dito ang laman tutubo sa ilalim ng lupa. So, wala. Kasi pag gabi guys, ito ang laman ng gabi. Ganito. Pero sa mga ganitong halaman, bisol, yan o, bisol. Ito, hindi ito laman. Dito tutubo ang laman pa niya. Ganito ba o? Tutubo yung laman, ganyan o. So, nakukuha natin example, yan. Yun ang laman niya, tumutubo sa ganyan. So, wala tayong makukuha dito pala. Sayang. May mailaga sana ako. Tingnan nyo. Ito din, oh. Nakalutang lang. Kita nyo yan? Ito napakalaki. Yan. Sobrang laki na guys. O, sobrang laki na ng puno. Pero wala atang laman. Ay, meron. Pero maliit pa. Meron siyang laman guys, pero maliit pa. Huwag na natin galawin. Sa susunod na lang, kukuha ako. Marami pa doon. Next time na lang, kasi hindi talaga siya, ano, hindi ko kasi ito tinanim, guys. Ayan sila. Ayan. Hindi ko kasi ito tinanim dahil binibenta na itong lupa dito. Dito ang garden ko dati, maraming ganito. Tapos, lahat kinuha. Tapos, may naiwan pa nga ang turmeric dyan, oh. Yung turmeric dyan. Yan, turmeric. Yan, turmeric yan. May tanim ako dyan turmeric yan, ang naiwan. Tapos dito, sabi nila, bibenta din ulit. Kasi kay Lolo Orek itong, ano ba, lote. So, hindi ko na tinanim. Akala ko, anuhin nila agad. Hindi pala. Kaya hindi ko tinanim. Sayang, kung itinanim ko pala, may makukuha pa ako ngayon. So, wala tayong makuha. So, yun lang. Pero at least, yan, tingnan nyo. Yan. Medyo lumiwanag ng konti. Hindi na siya. Kasi ang dalawang kahoy, pinutol yan, lumiwanag na. So, pwede na ako magtanim dito, party, ng mga gulay-gulay. Sa sako lang. So, yan lang. Thank you for watching. So, ngayon guys, ako ay nagbabantay ng aming sinaing. So, back to kahoy kami kasi ang mahal ng kuryente sa rice cooker guys. So, tingnan nyo ang aming panggatong. Marami yan. Isang banyera yan, no? Puno yung banyera. Sa cellphone lang dito sa video, parang ang konti, pero napakarami yung kahoy niyan.
Isang banyera, malaki ang banyera. So, ayan. Ito ang aming sinaing. Diba? Kasi si Dodong wala nagbaon. Ang ating sinaing. Kasi si Dodong guys, hindi siya nagbaon. Sinabi kasi ng tatay niya na ihatid lang yung pagkain niya 12 o'clock. Kasi yung klase daw nila hanggang 1 o'clock lang. Uuwi sila ng 2 o'clock. Every Friday talaga 2 o'clock uwi na sila. So sabi ng tatay niya ihatid lang yung baon niya. So ngayon po ay 11 nagsasaing ako. Mas madali kasing magsaing. Isang trivia din yan ha. Mas madaling magsaing sa kahoy. Mas madali siyang maluto. Kahit marami pang isasaing mo. Basta malakas yung apoy mo, madali siyang maluto. Kumpara sa rice cooker. So, dyan ako nagluluto kasi malapit na mag 11:30, 12 ihatid ni Chris yung pagkain ng anak niya. Para yung motor namin na flat na naman, ang hiram lang kami ng motor ng kapitbahay para makabili na sa labas ng bigas ngayon. Bumili si Chris ng bigas for na ilang kilo din. So, ayan. Magsasaing. Kasi, ano na talaga, pag hindi si Dudong magsasaing, sa kahoy lang talaga kami magsaing. Pag mayroong kahoy, sa kahoy lang kami ganyan. Kasi grabe guys. Yung kontador kasi namin, dati, mahina lang yun. Tapos, nasira for 1 year. Hindi siya nag-ano. Tapos, pinalitan niya last month. Last month ata pinalitan nila yun. Last month lang. So, ngayon, mag-bill sila. Nakita ko yung kilowatt hour, guys. Sobra 100 na yung na-consume namin. Every day, per kilowatt hour. Ang gamit namin dito, guys, puros, puros ilaw. Yung bahay ng biyanan ko, ilaw, pati dito ilaw. Tapos, isang rice cooker lang kami. Tapos, may isang bahay pa man doon, ilaw lang din at ceiling fan. So, napakalaki ang napakataas ng kilowatt hour niya ngayon. Sobra 100 na yung na-consume namin. So, bukas pa ata mag-bill. Hindi pa bukas. Kung hindi bukas, next day pa. Kasi 17 or 18. Minsan, abot pa yan ng 20. Pero, laging 18 ang aming bill dito. So, sobrang laki. Kaya, medyo, yun. Pag mag-bill kami, tapos mag 1,000 plus, yun talaga. Back to rice cooker ako. Ang gagamitin kong kuryente ay ilaw at maglaba. Yung mag-washing kasi parang hindi pa ko pa kayang maglaba ng malalaking pantalon. Kasi magtitimba pa ng Noon kasi wala pang washing. Lagi ako nagkakasakit at umabot talaga sa puntong hindi ko na kayang labahan mga damit ni Chris. So nagpalabada si Chris ng damit. So tapos, pag wala talagang pera, si Chris ay maglalaba ng kanyang damit. So, naawa ako, mamasada siya, tapos maglaba pa siya Sabado. So, may binibentang washing sa kapitbahay, 1,000. Ayun, pag binta ko ng baboy namin noon, binili ko yun. So, yun ang ginagamit namin hanggang ngayon. So, doon ako nagsimulang makalabas sa lahat ng labahin, tapos hindi ako masyadong nagkakasakit. Kasi hindi, sa paglalaba talaga ako, noon pa talaga, yung nagsimula ako manganak. Pag marami akong labahan, magkasakit talaga ako. Halos every month akong nagkaubo, halos every month akong yung masakit ang ulo, ganun ba? Sa pagod ng paglalaba. Pero ngayon, medyo hindi na masyado, pero ito na naman. So, nang naglaba ako nung last, so naglaba man ako kahapon. Okay lang naman ako, tinulungan pa rin ako ni Chris kasi kahit washing na, siya ang nagbabanlaw. So, nakapatsika na naman ako isang dami. So, thank you for watching.